Guys, magandang hapon no, sa lahat ng mga kapwa ko driver dyan, sa mga family driver, personal driver, executive driver o ano mang driver no. So ngayon kasi nandito ako ngayon sa condo ng madam ko, dito ako sa tapat ng entrance na lobby entrance nila. So naghihintay ako sa kanya kasi may lakad kami pa BGC, kami pa Manila Polo Club, tama ba? Tapos ngayon share ko lang sa inyo yung trabaho ko ngayon dito bilang isang driver, tapos yung sa salary ko dito, sa pagkain, tapos yung pasok ko dito. Ako guys, isang on-call driver lang ako, pero ako yung on-call driver na laging merong schedule na hindi nawawalan talaga. Tapos ngayon, bukod doon, sa salary ng driver dito, ang ano namin dito sa mga on-call driver is per day ang sahod namin. So nakadepende doon, may overtime. Pag lumagpas ka ng 12 mahigit na ganyan, mga 12:30, 1, matik na may additional na 500 yon. Overtime na yon, pinaka-overtime pay mo yon. Pero ang pasok namin dito, kasi on-call ka nga naman, hindi lahat ng on-call driver na ang pasok is naka-base doon sa laging alas 8 o ganyan, 8. May iba kasing on-call na 8 ang pasok lagi. Pero sa amin dito, iba-iba. Pwede kang alas 10, pwedeng alas 12, pwedeng hapon na, pwedeng gabi, kung kailangan ng driver. Pero depende din doon sa amin, kasi dito sa pagiging on-call, depende din doon sa bayad sa'yo, no? Pero murang karamihan naman, halos yung pag pumasok ka naman ng alanganing oras na bibigyan naman sa'yo buo. So yun ang kinaganda dito. Tsaka sa pagkain dito guys, sulit yung pagkain mo dito, hindi ka pababayaan sa pagkain, kasi yun ang unang-unang dahilan nila yung pagkain, kasi yun yung nagpapalakas sa atin. Tsaka bukod doon, yung syempre tayo nagda-drive, nakasalalay sa atin yung buhay nila, 'di ba? So mahirap naman mag-drive din kasi talaga ng gutom. Laging naisip mo yung pagkain. So yun guys, dito sa ko, kasi dito marami kasing mga staff dito na pinagda-drive ko na pero ibang driver na on call, no, pero yung mga pinasok ko. Pero dito kasi sa akin, ako yung madalas ko dito, yung madam ko lang, secretary ng senador to. May nag-repair lang din sa akin. Umabot din ako ng 1 taon, mahigit na rin ako dito, kasi dati po akong grab rider. So ngayon nandito na ako. So okay naman ako dito. Kung kumikita naman ako sa GrabFood ng 1,000 pataas, pares lang dito. Ang kinaganda lang dito guys, hindi ka pagod, moron drive ka lang naman. Pero na lang kung maghapon ka nagde-drive na walang pahinga, ihit kain lang yung pahinga mo, medyo nakakapagod yun. Pero dito moron standby lang talaga. Ito pahinga, ito standby ka lang pagka wala pa siya. Pero pagka nandiyan na, alis na kayo, depende doon sa lugar saan pupuntahan. Tsaka unang-una guys, hindi ko ripot yung madam ko. Di marunong magalit, lugbang bait. Kahit hataw ka, di marunong humawak, di marunong kumapit. So ganun siya guys, no. So wala akong masabi sa madam ko na to. Ang hirap iwanan. So ngayon ito pababa, ito malapit na. So guys, mamaya na lang muna yung ibang kwento ko dito sa trabaho ko na i-share ko sa inyo. Mamaya sa inyo yan, mag-share pa ako sa inyo ng kwento dito sa trabaho ko na to. Salamat guys.